Magandang araw guys. So ngayon ang gagawin natin ngayon, mag-change oil tayo ng ating Pathfinder 2015 Nissan. So ang gagawin natin ngayon, winarm up muna natin yung ating makina. Tapos susuot tayo dun sa ilalim, hindi na tayo gagamit ng jack kasi makakasuot naman tayo. Tapos yung kanyang oil filter nito ay nasa parting kanan. Kaya nakakabig yung ating manibela papuntang kanan. So ngayon tatanggalin lang natin yung plastic doon sa kabila. Dito. Tanggalin natin yung makita natin dito. So ayan, tatanggalin natin to na plastic cover. Tapos nandyan yung kanyang oil filter. Bali ang kailangan natin ito ay nasa 4.8 liters ang laman nito na engine oil. So bali V6 ang makina na ito. Buksan na natin yung hood. Yeah, V6 Nissan. So, change oil tayo kasi due date na. Bali 3,000 miles yung tinakbo na natin. So kailangan na natin change oil yan. So ngayon pag naglalagay kayo guys ng engine oil, wag natin tong tatanggalin. Itong dipstick nakalagay dito. Never pull out oil level gauge while filling engine oil. So ayan, wag natin bubuksan to. So dito lang tayo magbubukas ito. Yung sa oil. Magre-refill tayo. So ay buksan lang natin yan para pag drain natin sa ilalim, numero 14 yung kanyang bolt. So madali siya mag-flow yung kanyang oil. So okay. So i-drain na natin yan. Tatanggalin natin yung kanyang drain plug dito sa ilalim. Andiyan yung kanyang drain plug. Doon sa may pan sa likod. Tapos i-drain na natin yan. So ito na nga guys yung higaan natin. Bali karton lang. Yan, karton ng vacuum, pwede na yan. Tapos meron tayo dito na 5 quarts na engine oil. Bali itong gamit natin 5W30. Ang recommended nito ay 0W20 or 5W30. So medyo luma na yung ating makina kaya ito yung gamit natin. 5 quarts siya, daragdag na lang tayo ng kaunti kasi halos nasa kulang-kulang 4.8 liters lang to. Kaunting-kaunti lang naman, so meron na tayong pandagdag dyan. Tapos meron din tayo dito na pamunas. Ito, binili natin. Tapos meron din tayo panlinis sa oil sa gilid ng filter. At ito yung ating oil filter from PH3614. So dalawang klase naman to na pwede yung pagpipilian. Meron ito yung mas maliit. Nakalimutan ko lang yung part number. Pero ito yung pinili natin, medyo malaki-laki ng kaunti. Tapos meron din tayo dito na pangtanggal ng oil filter. So binili natin to sa Walmart. Ayan, ito yung gamit natin. Tapos yung timba na pagsasahuran natin ng langis kasi bawal magkalat. Tapos yung tinanggal natin dito, ilalagay natin dito sa galon. Tapos itatapon natin to sa basurahan or ibibigay natin doon sa mga nag-change oil para walang kalat talaga. So ayan, simulan na natin. So ayan guys, sinawi lang natin tong plastic. Makita natin yung oil filter dyan. So tatanggalin lang natin yan, ikutin natin pakaliwa. Tapos na-drain na rin natin yung kanyang oil. Ayan, nandiyan na yung oil pan natin. Yung pansahod. So tanggalin lang natin yan. Bala number niya ay P04612. Ayan, Pronto ang nakalagay na brand. So ayan, tanggalin lang natin yan. Tapos papalitan na natin ng bago. So ayan nga guys, natanggal na natin tong oil filter. Ang brand niya, Pronto P04612. Ayan. So medyo malaki lang guys yung ating pantanggal ng oil filter, pero nagawa natin ng paraan. Medyo patagilid lang. So kasi medyo maliit ito eh. Yung ilalagay natin medyo malaki, so halos same lang naman. So ito na yung natanggal na natin. Ayan, nilagyan natin ng sapin na basahan dyan or kahit towel. Ayan, na tissue towel or tissue paper. Lagyan natin para hindi siya kumalat yung langis doon sa kanyang suspension.
So ayan, pinapatulo lang natin. Tapos pupunasan natin yan. Linisan natin ng meron tayong carburetor cleaner doon. So yun yung gagamitin palinis natin sa gilid. Tapos bago natin ilagay yung oil filter, lagyan natin, punasan natin ng langis. So pinapatulo lang natin. Tapos ilalagay na natin yung bagong oil filter. So ito na guys yung gamit natin na panlinis dyan para walang langis talagang matira doon. Para malinis yung lalapatan natin ng oil filter. So ito gagamitin natin. Mag-spray lang tayo dito sa tissue ng cleaner. Tapos pupunasan natin yon. Tapos ito na yung oil filter natin. Kukumpare natin, medyo malaki to ng kaunti. Pero pareho lang naman yung sinasalpakan niya. Ayan o, yung thread. Pareho lang yan. Ayan o. So basta pasok yung paglalapatan niya na thread. Kasi ito malapad naman to. Yan, nilalapatan ng oil filter, malapad naman siya. So pupunasan lang natin to ng oil. Lagyan na rin natin ng oil katulad ng ginagawa natin dati. Lagyan na natin to ng oil para pagka pinandar natin yung makina, meron na siyang mahigop na langis. So ayan. So ayan nga guys, malinis na yung paglalapatan natin ng ating oil filter. So wala rin siyang kalat kasi naglagay tayo doon ng tissue. So ayan. So lalagyan na natin yung bagong oil filter. Maglalagay tayo muna ng oil dito sa kanyang oil filter. Tapos pupunasan natin tong rubber para pag sinalpak natin hindi siya masira yung rubber niya. Okay. Lalagyan na natin yan. So ayun nga guys, pinalitan natin yung ating oil filter. Bumili tayo doon sa O'Reilly Auto Parts. Kasi iba pala yung thread nung ating nabili. Kasi sinerge ko, yun talaga yung kanyang oil filter. So ngayon ito na yung nabili natin. MGL, yun yung part number 51356. So iba pala yung ano niya, yung thread size. Kaya hindi siya mag-fit. So bumili na lang tayo, naglakad na lang tayo kasi malapit lang ito sa amin. Malapit sa may Pizza Hut. Ayun, yung O'Reilly. Andun yung O'Reilly, yan oh. Malapit sa may gasolinahan. So yan ang mga nabibili ng mga pyesa dito. Tapos yung isa pang bilihan, meron pa. Nakalimutan natin yung pangalan. Yan guys, so speed limit 35 lang. So bawal kayo mag-exceed dyan. Pag nag-exceed kayo, may mga pulis dyan na nagbabantay. So pwede kayong mahuli. Double fine pagka overspeeding. Lalo na pag sa mga eskwelahan. So keep safe tayo lahat guys sa pagdadrive. So pagpatuloy na natin itong ating pag-change oil. So ayun nga guys, nandito na tayo. So itong filter na nabili natin, pwede natin to isauli kasi nandito naman sa atin yung resibo. Bali ang bili natin ito halos nasa $5 lang. Ito naman nasa $6 mahigit. So ayan, so ikakabit na natin yan. Tingnan natin kung okay na. Tapos maglalagay na tayo ng engine oil. Right? So guys, wag natin kakalimutan ibalik yung kanyang drain plug. So tanggalin na natin yung oil pan sa ilalim. Right. Tapos ito, tanggalin na rin natin. So bawal tayo magkalap dito guys. Okay. Tapos tagalan natin yung drain plug, punasan muna natin. So ayun nga guys, tapos na tayo maglagay ng engine oil. So ito na yung tinanggal natin. So ngayon papaandarin na natin ng mga ilang minuto. Tapos papatayin natin, saka natin susukatin yung kanyang engine oil. Tapos tingnan din natin kung may mga leakage. Pagkatapos natin paandarin or habang umaandar yung makina, silipin natin sa ilalim. Right, siguraduhin lang na mahigpit yung ating drain plug. Tapos yung kanyang oil filter, di naman natin kailangan yung nahigpitan ng sobra, yung sakto lang, kahit kamay lang. Pag mahigpit na, hindi na natin mapit ng kamay. So ayos na yon. So paandarin na natin ngayon. Bali ang last din natin na gagawin dito ay i-reset natin yung ating speedometer, yung ating set ng ating change oil. So i-set natin ulit yon
ng 3,000 mileage. Ipapakita ko sa inyo. Pandarin na natin. So ayan, pinandar na natin. So, okay, dito ko sa inyo papakita yung mileage. So pipindutin natin to na sa manibela. So i-reset natin yan, pindutin natin yan. Isa, dalawa, tapos tatlo. Punta tayo doon ngayon, ibaba natin to, pababa. Punta tayo sa maintenance. Tapos enter natin yan, pindutin lang natin to, enter. Ayan, tapos service, tire, other. So dito tayo sa service. Right, so 3,000 miles yung nakaset. Meron na tayong tinakbo na 41 miles. So ayan na yun, nakaset na ulit kasi nireset na natin yan nung lumabas yung ating service indicator. So nireset na natin, naka 41 miles na siya. So pwede naman natin yan i-reset kung gusto nyo, kasi ngayon na tayo nag-change oil. So i-reset natin yan. Punta tayo dun sa arrow. So reset lang natin yan. Long press lang ito, enter, reset, yan, 0 miles na. So ngayon pag umabot yan ng 3,000 miles, mag-indicate ulit yan dito sa ating panel, magre-remind ulit ng service maintenance. So ayan, ayos na yan. Tapos ibabak na natin, nakaset na ulit yan. Pag umabot ulit yung 3,000 mileage, so mag-indicate ulit yan. Tapos ito, pindutin natin yan. Ayos na yan, exit, tapos isa pa. Alright, so yan lang ang pinaka natin sa panel, yung nakikita natin. Right, so ganyan lang kadali kung paano mag-change oil ng ating sakyan. So ngayon patay na natin, kasi susukatin natin ulit yung ating engine oil. Okay, patayin muna natin yan. Sukatin natin after mga 3 to 5 minutes. So ngayon, check natin guys kung merong mga leakage. So tingnan natin doon sa may oil filter. Ayan, wala naman siyang nagli-leak. Tapos doon sa kanyang drain plug, so wag natin kalimutan ibalik to. Silipin natin sa ilalim. So may drain plug. Ayun, malinis naman. Ito yung kanyang drain plug, wala naman siyang basa ng langis. So ayos. Right. Ganyan lang kadali kung paano mag-change oil ng ating sasakyan. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.